Ano to, Eden? Ha? Ano? Ano tong mga pumapasok sa bank account ko na 100, 250, 60? Ay, oo. Teka lang. Ay, tama. Nag-message na yung mga customers ko. Eh, wala akong bangko, kaya yung QR mo muna yung binigay ko sana para makapagbayad sila sa akin. Eh, tanga ka pala talaga eh, no? Ha? Ano? Ha? Kailan mo isasaksak sa kukote mo yung mga katangahan na ginagawa mo? Kaya nga kita pinag-resign sa trabaho kasi para gawin mo yung mga gawaing bahay, hindi para maghanap buhay ng mga pipitsugin na yan. Renz, wala naman akong maling ginagawa, di ba? Isa pa na manage ko namang asikasuhin yung pamilya mo dito habang nag-online selling ako. Buisit na online selling yan. Masaya ka na? 60? 75? 100? Pumapasok sa account ko? Saan makakarating yun? Sige nga. Renz, kahit pa unti-unti yan, pag naipon naman yan, lalaki naman yung perang yan. Tayong lahat makikinabang. Napakatanga mo talaga mag-isip, no? Ulitin ko ba yung sarili ko? Na yung dapat na gawin mo, maglaba, maghugas, magluto. Yun lang. Yun lang isaksak mo sa kukote mo. Pero Renz, lahat ng perang yan, pwede naman nating ipanggastos dito sa mga bayarin sa bahay. Inaaawa na rin ako sa'yo. Lahat na lang, ikaw yung nagtatrabaho para sa amin. Gusto mo hampas ko na lang tong laptop ko sa'yo eh, sa sobrang gigil ko? Ha? Anong tulong doon? 50? Ikaw eh, punas ko na lang yung sa puwet mo yung 50 na yon. Saan makakarating yun? Alam mo yung magandang gawin mo, Eden, ha? Isang beses na lang kitang sasabihan na itigil mo yung buwisit na online selling na yan at magtrabaho ka dito sa bahay na mga dapat pang-nanay, pang-asawa. Renz, hindi mo kasi naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Kasi kung magbo-boom naman tong negosyo na to, tayong lahat naman yung yayaman eh. Pero kung hindi, ako lang naman yung magugutom, di ba? Kasi ako lahat nagpundar niyan. Ikaw magugutom? Eh, tarantado ka rin pala talaga mag-isip, ano? Saan ka kumukuha ng puhunan? Kanino? Sahod ko, di ba? Renz, galing yan sa pinag-ipunan ko sa trabaho. Tsaka huwag ka na mag-ambisyon, Eden. Mag-boom yung negosyo? Yun ba? Eh kung ibuboom ko yung mukha mo, sino pa bang kumakain ng mga frozen goods ngayon? Yung business mo na yan, wala yung kwenta. Walang magtitiwala sa'yo kasi kahit kailanman, walang mangyayari sa buhay mo. Nakadepende ka lang lagi sa akin, nakaasa bilang isang asawa na wala namang kwenta. Tigil mo yan, ha? Ito na yung huling usapan natin. Ano ba to? Pucha, yung mga skincare. Mga skincare. Kung wala namang paglagyan dito, puro... Ano to, mga frozen foods ba to? Eden! 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 Ma, Ano ba to mga kaugagaan mo to? Puno-puno na yung freezer. Yung mga skincare ko natatakloban na. Hindi ko alam kung nasan yung mga papaya soap, yung aloe vera, nasaan na dyan? nandito lang po lahat sa loob. Wala naman po akong tinanggal. Eh, puro kung ano-ano mo ng mga gamit mo, pinagsasaksak mo dyan eh. Ma, ano naman po yan yung binibenta ko mga frozen meal? Kaya pala, mga nandiyan dyan, mga hotdog, tosino, sari-sari na yung amoy dyan. Pasensya na ma, pangkambuhayan naman yung ginagawa ko para po pandagdag dito sa mga gastusin sa bahay yung mga naibibenta ko. Mga gastusing sinasabi mo. Di ba? Sinabihan ka na ng asawa mo na tigilan mo na yan. Ang ayusin mo itong pamamahay natin. Ang gusto ng asawa mo, yung nandito ka, pagdating niya malinis, may luto na, areglado yung uniforme niya, bukas, planchado na. Di ba? Di ba yun ang binibilin sa'yo? Mapasensya na pero nahihiya din ako kay Renz kasi siya yung nagtatrabaho para sa ating lahat. Oo nga, pero napapabayaan mo na tong bahay. Alam mo naman na lagi akong umaalis. May lakad kami ng mga amiga ko. Eh hindi naman po ako gumagawa ng ganyan kung meron pa po akong kailangan gawin sa bahay. Ginagawa ko lang po siya kung bakante po ako. Kaya payagan mo na ako ma. Kahit ikaw umagri ka naman sa ginagawa ko para naman to sa ating lahat. Sa ating lahat? Ilabas mo ako. Wala akong kinalaman dyan. Isa pa ma, malaking tulong na rin tong ginagawa ko. Kasi di ba minsan may mga lakad ka, tulad na lang nung nakaraan, humingi ka sa asawa ko ng 20K para panggala mo. Hoy! At
pati yun sinisilip mo? Ba't ko na-question mo yung paghingi ko sa anak ko? Ha? Siya ang nagsabi na magpakaligaya ako, magpakasaya ako sa buhay ko. At sumasama ako sa mga amiga ko para maglayas, para magsaya. Yun ang bili ng anak ko. Ano po na-question mo doon? Hindi naman po tayo na-question. Gusto ko lang makatulong para din po pandagdag kung sakaling may gala po kayo, hindi lahat bago ng asawa ko. Hindi ko na-question. Yun na rin ang gusto mong sabihin. Yun na rin ang gusto mong tumbukin. Ikaw kahit kailan ka no? Kahit kailan ka. Dapat sa'yo matuto ka ng leksyon eh. Renz! 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 Tignan mo yung asawa mo! Ano naman ginagawa mo dito? Wala akong ginagawa sa kanya. Renz! Yung asawa mo pinagsasampal ako! Dahil tinatanong ko lang siya kung bakit siya nagtititinda ng mga ganito. Alam mo, kahit kailan ka talaga, sakit ka sa ulo ko eh. Pati nanay ko sasaktan mo, ha? Renz, hindi ko sinaktan yung nanay mo. Siya yung nagsasampal sa sarili niya. Huwag ka na magsinungaling, ha? Huwag ka na magsinungaling dahil simula nung dumating ka sa buhay ko, buwisit ka na kanda leche-leche na yung buhay ko. Ha? Ano ba? Tingnan mo nga ako. Bakit ba lagi mong pinapaniwalaan yung nanay mo? Ako yung nagsasabi ng totoo. Eh syempre, nanay ko yan. Alam nga naman paniwalaan kita. Eh, ikaw nga, puro sakit ka lang ng ulo sa akin. Ano mga tinitinda mo? Ha? Mga frozen basura? Hindi Di yan ba sabi basura. mo, itigil mo na yun? Itigil mo na yun, di ba? Eh, Renz, malaki yung tulong sa atin. Mas malaki yung bunganga mo pero papaalisin na kita ngayon kasi wala kang kwenta sa akin. Ka, tumayos ka na dito. Aray ko, Renz, ano ba? Bitawan mo ako. Yvette, salamat talaga ha. Kasi simula nung pinalayas ako ng asawa at biyanan ko, nandito ka lagi sa akin, tinutulungan mo ko. Tingnan mo hanggang ngayon, yung maliit kong business, patuloy pa rin. Nako, okay lang yan. Isa pa, malaking bagay din na nandito ka kasi tignan mo, may nakakatulong pa ako dito. Hindi lang yun, may kahati pa ako sa renta. Isa pa, parang nagtatampo na nga ako eh kasi mas malakas pa yung binibenta mo kaysa sa mga paninda ko. Ano ka ba? Masarap din naman yung mga luto mo. Excuse me po. Yes po. Dito ko po ba makikita yung nagbebenta ng lutong bahay frozen meal? Ako po yun. Bakit po? Ako po pala si Arya. Nagtatrabaho po ako sa SM, sa hypermarket. Ay, yes po. Bakit? May proposal po kami na i-offer sa inyo. Sa hypermarket na po namin i-display yung mga frozen meals nyo. Ma'am. Sa madaling salita po, kayo po ang mag-susupply sa amin. Teka lang po ma'am, pero masyadong mabilis yung mga pangyayari. So, ibig niyo po sabihin, talagang desidido na kayo na kunin itong mga produkto ko? Yes po. Decided na po kami ng team namin. At saka, natikman na po kasi namin yan. Kaya, hinahanap po talaga namin. At hindi naman po ako nagkamali ng pinuntahan. Nako, magandang balita At yan. wag po kayong mag-alala. Meron po kaming bibigay sa inyo na 1.2 million na allowance panimula po. 1.2? Yes po. Ito po, pasahin nyo na lang po yung sa contract. Sige. Kailangan ko bang pirmahan nga ngayon o kailangan pang pumunta formal doon sa opisina niyo? Take your time po kasi syempre kailangan nyo pa rin reviewin yung details dyan. So, punta na lang po kayo ng office pag okay na po. Doon tayo magpirmahan. Sige po, maraming salamat po ha. Sige po. Keep me posted ha. Yes po, wala pong problema. Maraming Nice to salamat meet po. you. Thank you. po, ma'am. I'll go ahead. Yes po. Thank you. Thank you po. Perfect na perfect! Alam mo, hindi ko ito inaasahan. Dahil lang sa pagtikim nila sa frozen meal ko, nagustuhan nila at agad silang pumunta dito para magbigay ng proposal. Nako, hindi lang yan. Hindi rin naman sila magdadalawang isip na hanapin ka. Syempre, sa mga feedback pa lang ng page mo, ang gaganda ng reviews doon. Oh, salamat talaga. Hindi ko talaga ito hahayaang biguin tong opportunity na to. Nako, hindi nakaka-proud ka. Tuloy-tuloy mo lang yan. Ako, hindi naman dahil sa'yo. Hindi rin ito mangyayari. Kaya Okay na ako kahit tiga-punas lang ng pawis mo ha. Sus! Baka ba, parte ka na ng buhay ko, kaya itong project na to, parte ka na rin. Kaya tara na, magsara ka na lang, mag-celebrate tayo. Sige. Tara, gusto ko yan. Nako, Eden. Sobrang nakaka-proud ka. Akalain mo yon yung sinabi lang nilang housewife. Pero ngayon, isa ng founder and CEO. Diba? Alam mo, dapat talaga tayo mga babae na nasa kusina, hindi tayo minamaliit. Kasi alam mo, yung kusinang sinasabi nila at minamaliit, yun yung pinakaunang naging opisina natin. Yun ang nagdala sa atin na maging ganito tayo, milyonarya. Dahil dyan, apir tayo! Eden,
Renz, ma, Eden, nahiya ako pero gusto ko humingi ng sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa mga nasabi ko na pang-aapi na di ako nagtiwala dun sa frozen meal na binibenta mo. Tinawanan pa kita. Kala ko hindi magiging successful. Kala ko wala lang kwenta. Kahit ako, Eden, nahingi ako rin ng pasensya sa'yo. alam niyo, isa lang yung ibig sabihin bakit kayo nandito. Nandito kayo para kamustahin ako. At gusto kong ipaalam sa inyo na okay na yung buhay ko. Eden, yun nga eh. Sobrang masaya ako na nakamit mo yung tagumpay na hindi ako nakasama. Kasi siguro, kung nandoon ako yung taong ida-down ka eh. Napakapangit nung ugali ko. Ako yung napaka-negative na tao. Pero ngayon nagsisisi ako. Sorry, sana balang araw dumating yung panahon na magpatawad mo ako ng buo. Kahit ako, Eden, yung mga kasinungalingan na ginawa ko sa'yo, pasensya ka na ha. Wala po yun. Alam niyo, kayo talaga yung pinakaunang naging inspirasyon ko bakit ko ito nagawa lahat. At yung tinatawag niyong housewife sa loob ng 7 taon, ayun na, eto na ako ngayon. Yung house, ginawa kong factory ng frozen meal ko. At yung wife naman, naging CEO na. Ito na ako ngayon. Eden, masaya ako para sa'yo. Kahit ako, Eden, natutuwa ako kung ano man yung narating mo. At kung dati man, nanghihingi ako ng 500 para pang grocery natin. Ngayon hindi na. Kasi simula sa araw na to, friends, ikaw na yung magiging head ng delivery and accounting ko. Ha? Oo, Totoo ba? bakit naman hindi? Pamilya ko pa rin kayo. Asawa kita. Mama pa rin kita. Kaya, Talaga ba? Pati ako? bakit naman hindi Payag ako kahit tagahugas ng mga karne. Okay lang ako. Maano ka ba? Hindi mo yun kailangan gawin. May iba akong ipapagawa sa'yo. Eden, maraming salamat ah. Totoong sobrang napakabuti ng puso mo. Kahit na sa tingin ko sa sarili ko, hindi ko naman deserve to eh. Pero hindi ko sasayangin tong bibigay mo sa aking oportunidad. Papatunayan ko sa sarili ko na nagbago ako. Paparamdam ko sa iyo yung totoong pagmamahal bilang isang asawa mo. Oh, paano ba yan? Mukhang masyado ng madrama eh. No, labas muna tayo, kain tayo sa labas. Tara? Sige. Libre ni Eden. Kala ko libre mo. O, tara na! Tara na.